You may now take your seats po. So distinguished guests, our valued members of the media, representatives from our partner agencies, PhilHealth officers and staff, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon to everyone. Again, good afternoon, everyone. Okay, natanda na pita? Okay. So today marks a significant milestone as we celebrate 31 years of the Philippine Health Insurance Corporation. 31 years of service, resilience, reforms, and commitment to the Filipino people. This gathering is more than a celebration. It is an opportunity to strengthen our partnership with you, our media allies, who help us being accurate, timely, and life-saving information to our members and stakeholders. So before we start, let me acknowledge our media partners and our participants for this afternoon's press conference. So as I call your station, your organization, please do stand to be properly recognized. So we have here from Misamis News Network, sir. Good afternoon. Thank you so much. From Asenso Ozamis News Channel. Ayan, si sir, thank you very much po for being here. From Bida News Update. Sir, thank you. From the Tri-Media Digital. Hello sir, good afternoon. And we also have from Ozamis Chamber TV. Si sir, thank you po. From 1494 DXOC Radio Pilipino Ozamis. Hello sir, good afternoon. From Mindanao Pulse Forum. Ayan, thank you po for being here. And of course, from DXTD Danag sa Dakbayan Broadcasting Corporation. I hope wala ko yung nalimtan, from our media partners. And of course, we also have here the presence of the Philippine Information Agency Regional Office 10. Yan, thank you so much po, ma'am and sir, for being here. And of course, Gracie Place Activity, our personnel from the Local Health Insurance Office of Ozami. So, ato silang ipaila-ila, kay from time to time, mo po ni sila ang inyong makitaan sa atohang office. So, of course, headed by our OIC, Sir Jerion Cabang, sir. Wait, didn't have Sir Lumay. Okay. And then we also have Sir Jonathan Flores, our head from the PhilHealth Business Center in Oroquieta City. And then we also have Sir Florante de Gamo, our supervisor for the membership. Ma'am Rosalie Jean, supervisor as well for the collection section. And then we also have Ma'am Daisy Tapitan, supervisor for claims, ACRE, and public affairs. And then we have Ma'am Lucille Tancogo, our supervisor, and the only yun siya nga nag-duty po sa atohang PhilHealth Business Center in Tangbob City. Ayan, si Ma'am. And then we also have Ma'am Cheryl Elagan, our admin unit supervisor in Leo Ozamis. And of course, yours truly, Ms. Kisha De La Rosa, the Information Officer Designate of Leo Ozamis. And of course, we also have here gracing this event is our PhilHealth Regional Office 10 Public Affairs Unit headed by Ms. Marlene Ibanez. Ayan si Ma'am. And then we also have Ms. Pamela J. Orias, Ms. Cosmin Lawas, and Mr. Fern Omboy. And of course, we are very grateful to have here the presence of our Regional Vice President, no other than the action man of Pro-10, Mr. Delio A. Aceron II. Ayan, let us give ourselves a warm round of applause. And of course, thank you very much everyone for being here and for continuously supporting the programs of PhilHealth. So to deliver the welcome remarks, may I call on the OIC of the Local Health Insurance Office, Ozamis, Mr. Jerion P. Cabang. A warm round of applause, please. Okay, good afternoon everyone. To our Regional Vice President, Sir Delio A. Aceron II. Good afternoon, sir. To our media partners, second time na ako kanuon, nagkita tatanen. To our colleagues from regional office, na-mention na ni Ma'am Kisha ganina ang ngalan, mga names. And also with my office mates sa Leo Ozamis. To all of you, maayong hapon, good afternoon everyone.
In behalf of the Local Health Insurance Office, it is an honor to welcome you all for today's press conference. Salamat no sa pag-anhi. As we celebrate the significant milestone, our 31st year anniversary, 31 years of working towards universal healthcare, of empowering Filipinos with quality healthcare and making difference in countless lives. So 31 years na gyud ang PhilHealth, and salamat nga nahimog mo na mong partners o kauban permi dinhi. As we mark this achievement, we recognize the crucial role of the press in spreading the word about PhilHealth initiatives and benefits. So dako kay mga tabang para ma-inform ang among mga members. Your support in sharing these stories help us reach more Filipinos, educate them about their rights and benefits, and empower them to take charge of their health. Today, we are excited to highlight our YAKAP program, a testament to our commitment to accessible health care. Through YAKAP, we are bringing health services closer to the communities, the schools, and the workplaces. Like right here at Misamis University with the launching of the YAKAP Clinic. So, ganinang buntag no, nag-launch mi sa first na YAKAP Clinic, school-based din sa Misamis Occidental. And third lang ni siya for the for Region 10. So, ikatulo ang atong MU. So, let's work together to inform, educate, and inspire our communities. Your role in disseminating accurate and timely information is invaluable. We are grateful for your partnership and we look forward to continuing this journey towards better health for all Filipinos. Thank you and maayong hapon sa inyong tanan. Thank you so much, Sir Jerion, for that inspiring welcome message and for reminding us of the importance of local partnerships in strengthening health security. And at this juncture, we now hear from our Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 10, whose leadership continues to guide our region toward better healthcare access and stronger program implementation. May we call on Mr. Delio A. Asaron II for his opening statement. Maraming salamat, Kisha. May hapon po sa inyong tanan. Yan. Isang karangalan po na muli makasama po kayo dito sa Misamis Occidental, ang ating mga masisipag at magagaling na local media partners. Alam niyo po, as we celebrate PhilHealth's 31st anniversary, nagawa na namin to last year. Nakita namin yung beauty na ibaba po natin ang ating press con, hindi lang po sa Cagayan de Oro, but sa mga iba't ibang probinsya under PhilHealth Region 10 sa buong Northern Mindanao. Kasi po, nakita ko rin po na maaring iba po yung mga sitwasyon sa inyong probinsya at maganda rin po na ma-update kayo sa mga activities, anong direction ng PhilHealth. And ang aking presentation po for the 31st anniversary press con ng PhilHealth, I'll just be giving you ano po yung direksyon ng ating President and CEO, Dr. Andy Mercado, and brief review ng ating benefits, at ano na yung progress this past few years, at ang ating direction po gearing towards sa ating programang Yaman ng Kalusugan program as we are about to launch the rollout ng ating PhilHealth Gamot. And then after my presentation, diretso na po tayo sa open forum to further explain kung may kailangan i-clarify po sa ating programa, sa ating mga presentation. So again, I'll be presenting the following slides. Next slide, please. Please take note that by virtue of Presidential Proclamation Number 1400, Series 2007, the month of February of each year marks the country's observance of the National Health Insurance Month. Ang PhilHealth po, ang anniversary po namin ay Valentine's Day, February 14, 1995. Sabi ng Presidential Proclamation, every February is National Health Insurance Month. So, ika nga, February 14 ay pang 31st birthday na po ng PhilHealth.
Kami po ang pinakabatang ahensya, social security agency na pinakabata from if will be compared to SSS, GSIS, and Pag-ibig. So, ang aming pong anniversary theme ay Kayakap ang Pilipino sa Kalusugang Segurado. Next slide. So, ano ba ang kahalagahan ng Universal Healthcare or UHC na ini-implement ng PhilHealth? Nais lang po namin ipaalam muli sa inyong lahat, sa ating mga local media partners, under the Universal Healthcare or UHC, nandiyan po yung pagbibigay diin sa access para sa lahat ng Pilipino, dekalidad at abot kayang healthcare. Nandiyan din po yung mas malawak na pagpapahalaga sa primary care at yung pinalawak na benepisyo mula preventive care hanggang sa malubhang kondisyon. At higit sa lahat, ang pagbaba ng out-of-pocket expenses. Mas mababang bayarin o gastusin sa pagkaka-ospital, pagpapatingin sa doktor at pagkuha ng mga laboratory tests para sa mga health-related bills. So, on the 31st year of commitment towards universal healthcare, turning momentum into meaningful impact. Tatlo po ang nais baguhin. Una po ay yung maibalik yung tiwala, regaining trust. Regaining trust means rebuilding confidence among members and providers through transparent, consistent service delivery. Pangalawa naman po, easing administrative burden. Streamlining processes to reduce complexity and improve user experience. At yung pangatlo, strengthening institutional capacity. Building robust systems and capabilities for sustainable operations. So nais na ipakita nung dumating ang aming President, Dr. Edwin Mercado, last February. So, one year and 1 month na po siya. May plano po siya. Ika nga sa bahay, may haligi, may mga poste, may bubong. So, malinaw po ang direksyon. Nais niya nagkaroon ng improved PhilHealth share to the current health expenditure and out-of-pocket. Itong bubong, ika nga, provide first patient encounter to 50% of the population. At nais rin po ng management na magkaroon ng accreditation and network contracting. Nakalatag rin po yung plano para sa mga kababayan natin mga Pilipino, mga providers, employees, and organization. So makita natin po, yan po yung pinapagawa sa amin. Just to cite some important mandate na pinapagawa sa amin for the year. Of course, sa Filipinos, we'd like to increase the support value. Number 2, 90% of registered PhilHealth members with ID, yung mga indirect contributors o yung nasa informal sector. And then share of primary care payments versus total payments. At nais rin natin ma-attain yung 90% satisfaction under the ARTA. At higit sa lahat, masustain yung member awareness to 90%. And for the providers, ito po ang maganda. PhilHealth is trying to reduce to less than 1% the RTH claims. And also, yung claims payment will try to target eventually 7 days turnaround time at yung pagbigay ng pagtutok sa claims processing, backlog efficiency, at pagkaroon ng resolution ng investigation of filed cases, at ang pagbibigay ng incentives for our partner providers. At higit sa lahat, yung ma-improve natin yung provider payment mechanism at ma-increase yung access points. Of course, may plano rin para sa mga empleyado at para sa organisasyon. So, ang strategic shift ng PhilHealth ay ito, from all case rate-based claims reimbursement, patungo na po ang PhilHealth to disease-related grouping-based prospective global budget. So, from output-based performance monitoring, ang direction po ng PhilHealth ngayon ay papunta sa outcome-based performance monitoring and utilization review. From heavy, manpower-driven post-audit, ang nais ng PhilHealth mag-shift to automated red flagging of rule deviation and standards of care. Sa accreditation naman, from contracting ready dossier per facility and third-party accreditation for performance. From one-size-fits-all benefit design, ang PhilHealth will make benefits based on market-based research at kailangan ng needs na responsive benefit design for GIDA and yung provider distribution. Tigit sa lahat, yung request-driven data extraction, maging real-time business intelligence dashboard. So we'll utilize technology. Next slide. So ito po, isa sa mahalagang provision ng Universal Healthcare Republic Act 11223 2019 ay
ang bawat Pilipino po ay kasali sa programa. Pero tayo po ay kailangan magparehistro. Kailangan natin mag-update ng ating membership data record. We must ensure na nakadeclare ang ating qualified dependents, legal spouse na hindi po miyembro ng programa. Lahat ng anak, 20 anos pababa o walang asawa at walang trabaho, lahat po sila ay kasama makikinabang sa pagpapamiyembro ng head of the family. So, ano po isang magandang provision? Kung siya po ay may kulang na hulog, hindi po yun ang rason para hindi siya maka-avail. Dahil malinaw po sa provision na immediate eligibility. So hindi po rason yan kung may kulang na hulog, dapat po maibigay po rin po ang serbisyo kailangan. Pag mga member tayo o dependent na nagkasakit at na-hospital sa alinmang private or government facility, yan po yung immediate eligibility. Kami na po ang bahalang maghabol at magpag-ugnayan para mabayaran yung mga missed contributions. Kasi by law, may penalty po yan. Hanggat hindi natin po sinesettle yan, ayaw natin po mag-compound. Next, also we'd like to remind everybody na nalift rin po ang single period of confinement. Ano ito? Pag ikaw po ay nanyumunan in January, ang dating polisiya natin, dapat meron po tayong 90 days interval. Ngayon po, kung ikaw talaga ay laging nanyumunan, siguro nature ng trabaho mo, papawisan ka, tapos bigla kang papasok sa malamig na kwarto, talagang lagi kang nanyumunan. Pero ang rule po ngayon, wala na po yung 90 days na interval. Basta ikaw ay magkasakit, maulit mo yung sakit mo, pneumonia ka ulit, ay covered pa rin po yan sa PhilHealth. Then another important policy ay yung Circular 2025-007. Dati po kasi, pag ikaw ay PhilHealth member, may 90 days kang hospitalization benefit allowance. 45 days exclusive sa member, at 45 days to be shared by the dependents. Ngayon po, wala na po siyang limit. Kung meron kang anak na masasakitin, lumagpas man siya ng 45 days, hanggat kailangan ay ma-entitled po siya sa availment. Next slide. Also, like to reiterate, tulungan niyo rin po kami ipaalam sa ating mga kababayan ng ating standard benefits, senior citizen discount, 12% po yan, PWD, 20% po yan, PWD discounts must be applied prior to the hospital discharge. Kasi mga batas po ito. So, just to give a tip, total hospital bill, i-apply po ang ating mandatory discount benefits, pag senior siya o PWD. Then, kung ano po ang final diagnosis ng doktor, yun po ang ilalagay na case rate package. Halimbawa, ipinasok po kayo, dengue, yung pala ang final diagnosis, pneumonia, doon po sa pneumonia, magkano yung high-risk pneumonia? From 30,000, ngayon po, nasa 90,100 na po siya. So, dapat doon nakalagay 90,100. So, senior discount, case rate. So, pag may matitira, maaaring dyan na papasok po yung private HMO nyo or papasok na yung other sources. Pwedeng guarantee letter or other MAIF hanggang sa mawala yung out of pocket. Pero kung talagang may out of pocket po siya, yun na po yung magagaling sa pamilya ng pasyente. Next slide. So, ang mga claims po natin, we try to process claims, categorize po siya into good or bad. Good claims, ibig sabihin kompleto ng pirma, kompleto ng supporting documents, basta may ipasa po sa yan, electronic po kasi, through the third-party HITP provider. Though nakalagay 60 calendar days to process, we'd like to inform you, ang turnaround po, national turnaround ay 22 days. Tayo po sa Region 10, last end of December 2025. Ang average po natin ay 19 days. Ang goal po ng management for 2026 ay ibaba natin ito to 15 days. Or in short, 2 weeks dapat mabayaran po natin ang ating partner, government and private facilities na accredited. Now, doon sa good claims naman, or bad claims, either return to hospital siya due to deficiencies, so kailangan mag-comply po yun at nabibigyan po ng palugit yung ating partner hospitals, kulang yung pirma or kulang yung attachment or malabo yung support, yung ipinasang mga medical records, nati-deny naman kung hindi naman po sumudot sa standards of care and other policies. Example po, at dialysis. Kailangan muna ipasok siya sa dialysis database. Pero kung siya po ay dinialysis agad, hindi ipinasok sa dialysis database, madi-deny po yun. Halimbawa po, sa katarata, kailangan po may pre-authorization muna yun bago gawin ang cataract procedure. Pag nauna po yung paggawa ng cataract procedure at hindi nakasecure ng pre-authorization, mati-deny po yun. So we have certain policies po na in-institute.
But pag na-deny naman po ang claims, ito naman po yun. Meron pa rin naman po remedyo yan. It's either they file a motion for reconsideration sa Claims Review Committee ng Legion. In case na ma-deny, meron pa rin po pagkakataon ma-review yan. They need to file an appeal to the Office of the President at yung Protest and Appeal Review Department or PARC ang siya namang mag-re-review po. So next slide. At po direction natin. Nais po ng PhilHealth eventually araw-araw na payout, kaya na. So sa PhilHealth Auto Credit Payment Scheme, tuloy-tuloy ang pondo ng pasilidad. So we pay our partner hospitals and doctors, auto-debit po yan sa kanilang account. So dati, weekly po. Ang direction po natin ay mag-credit halos araw-araw. So pabor po to because we understand na kailangan po ng additional funds ng ating mga partner hospitals, especially the private hospitals. Yun na po ang direction natin. And ito po ay magagawa. In fact, ginagawa na. Ang pilot sites, nagsimula na po ito sa Pro-CAR, Pro-4A, Pro-9, Pro-BAR, at Pro-Caraga. Sa Mindanao po kasi, ang pinakamalalaking claims talaga ay ang Region 10 at Region 11. So, nauna na po yung mga ibang regional offices natin na mas maliit. Next slide. So, ito po, ang aming President, Dr. Edwin Mercado. So, anong direction natin? Sabi niya sa isang panayam, responding to the call of the Executive Secretary, Ralph G. Recto, to expand benefits for the middle class, nabanggit niya, we recognize, if I may read po, we recognize the struggles of our middle class Filipino families. We are pushing for a comprehensive package of reforms. Abangan po natin itong no balance billing or no co-pay in ward accommodation for private hospitals. PhilHealth Plus, UZ benefits and rationalized case rates, Yakap and Gamot rollout with more private clinics, accreditation and one-time waiver of interest for missed contributions, all of this while strengthening our fraud mitigation and utilization review to ensure sustainability. So yan po ang direction ngayon ng PhilHealth. So ngayon, next slide. Balik tayo. Ano ba ang benepisyo ko sa PhilHealth? Di ba? Pag nagkakasakit lang ba ako, may benepisyo sa PhilHealth? Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo na hindi na kailangan magkasakit para magamit ang PhilHealth nyo. Meron na po tayong preventive package. Yan po yung YAKAP, Yaman ng Kalusugan Program. Ang PhilHealth po ay nag-i-invest sa preventive na. Pero bago po natin i-discuss, yan ang pinaka-punto po natin ngayong hapon. Just like to inform you, pag tayo po in ospital ng lagpas 24 oras, dahil sa pagkakasakit o pagkakaaksidente, meron po tayo yung ating inpatient benefits. So meron po tayo almost 9,000 iba't ibang case rate packages. Pag sinabing case rate, nado na yung bayad sa kwarto, gamot, laboratories, and portion po ng professional fees. So kung ano yung final diagnosis, tulad ng binanggit ko kanina, yun po ang dapat mag-reflect sa inyong statement of account at ibabawas. Automatic po dapat bago lumabas ang ating member or qualified dependent. Ngayon naman po, outpatient benefits, pag hindi nyo kailangan mag-confine ng more than 24 hours. Meron po yan. Minor surgical procedures, meron po kayong cyst o may bukol kayo sa ulo o sa katawan. Kailangan pong operahan, covered po yan sa PhilHealth. O yung ating dialysis treatment, covered po yan. Cataract extraction, isang mata. Dati 16,000, ngayon na-increase na rin po. Makita ko rin later. Then meron din po tayo for cancer treatments, chemotherapy and radiation therapy. Then meron din po tayo outpatient emergency care benefits bago po ito. Di ba pag na-emergency tayo, may gastos po tayo kagad. So implemented na rin po ito, outpatient emergency care benefits. And also, meron tayo yung SDG, Sustainable Development Goals. These are related benefits and other special benefits tulad ng HIV/AIDS treatment. Covered po yan. Meron na rin tayong mental health package. Meron na rin po tayo sa animal bites. Meron na rin po tayo maternity care package. In-expand po natin itong mga ito. Then meron din po tayong natawag na Z benefits. Ito po yung catastrophic cases. Pero hindi pa po ito offered sa lahat ng hospital. Only hospitals na may kakontrata sa amin na kaya po i-deliver yung mga services na kailangan. Tulad po ng sa LMMC, covered na po ang kidney transplant. Ngayon po ang kidney transplant, dati po ang ating package dyan ay nasa 600,000. Ngayon po, nasa 1 million na po for live donor and 2 million po pag deceased donor. At hindi lang po yun. Meron rin po tayo post-kidney transplant medicines are now covered. So makikita natin doon,
pagdating sa mga kababayan natin dinadialysis o na kailangan po ng kidney transplant, covered na po siya. Pupunta ulit ako mamaya sa dialysis. Now, ano pa meron tayong benefits para sa mga kababaihan? Breast cancer, na-increase na po natin siya up to, depende sa stage, up to 1.4 million ay pwede na po makover. So sa madaling salita, this past few years, ito na po yung mga bago, merong expanded at merong enhanced. Please feel free to take a picture. Ano po yung mga bago? Yung emergency care package, yung ER package, yung severe acute malnutrition package, outpatient mental health, preventive oral services, optometric services. So kasama rin po siya sa yakap. Yung dental package, saka yung sa mata, optometrist. Basta 0 to 15 years old. Then yung physical medicine rehab and assistive mobility devices. Covered na rin po yan tulad ng NMMC. Covered na po ang PT session, saka yung mga wheelchair o mga other assistive devices. Nag-expand na po tayo. This past 2 years, 2 beses po tayo nag-increase. 9,000 yung iba't ibang case rate natin. If you are an Android user, please feel free to download our free mobile app. Punta ka sa Google Play Store, type nyo yung PhilHealth ACR, all case rates. So malalagay nyo po dyan. Kung pag nilagay mo pneumonia, ay halos 100 iba't ibang klase pneumonia. Pag nilagay mo dengue, nandun po yung mga package natin at iba pa. So sa dialysis, we improved that. Mamaya, discuss ko yan. Nabanggit din sa breast cancer, kidney transplant, pati peritoneal, 1.2 million, dati 270,000. Ano pa ho yung in-enhance? So yung dating pakete natin for hemorrhagic stroke, dati po 30,000, ngayon po nasa 80,000 na po. Yung ischemic stroke from 28,000 naging 76,000. Yung high risk pneumonia from 32,000, ngayon po 90,100 pesos na po. Bronchial asthma, kung may anak ka pang may asthma, from 9,000, ngayon po dapat ang nababawas na 22,488. Neonatal sepsis from 11,700, 25,793. So ilan lang po yan. Dengue from 16,000, ngayon po 47,000. Ito po, acute myocardial infarction o angioplasty. Dati po 21,900. Diba? Marami po may sakit sa puso sa atin. Kailangan ngayon, lagyan lang mag-angioplasty. Magkano na ang case rate namin? Nasa 524,000 na. Ang laking improvement from 21,900. Yung cataract, dati 16,000. Ngayon, naglalaro na sa 20,200 to 187,100. So, isa dialysis, discuss ko rin mamaya. So, ang nais ko lang pong ipunto dito, PhilHealth is doing its best to be responsive. At kami po ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang medical societies, sa iba't ibang stakeholders to come up with the best and most responsive. Yes, it's not perfect, hindi pa kulang pa maaari, pero nandun na po tayo sa direksyon. At hindi na po natin pwedeng baliwalain. Yung ating hard-earned contributions, ayan na po, isinusuklit na po yan ng PhilHealth by introducing better packages at ano po ang mas kailangan. So, hindi natin alam kailan tayo maaaring magkasakit o maaksidente. Ma-appreciate lang po natin yan kung tayo na mismo nagkasakit ng ospital o yung mahal natin sa buhay ang siyang kakailanganin ng tulong pinansyal ng PhilHealth. Next slide. So, ang nais ko rin pakita po dito, ang PhilHealth po, hindi lang po tayo basta-basta gumagawa ng mga packages. The management, of course, in coordination with other stakeholders, may pag-aaral po. PhilHealth will come up with talagang pursue evidence-based expansion of benefits. Yung po nasa priority A, yan po yung mostly chronic conditions, high burden, and high financial risk. Yan po yung hahanapan natin ng mga pakete na mas kailangan ng taong bayan. Na pag tayo po ay nagkasakit, nakakapilay, di ba? Lagi sinasabi, ang Pilipino, isang matinding sakit lang, talagang maghihirap na. So we are trying to come up with better benefits and more responsive benefits. At meron po siyang evidence-based na basihan. Next slide. Dito naman po, PhilHealth will try to fix the fundamentals. Increase the support value, pivot to primary care, and cover outpatient medications. Based sa studies kasi, halos 40% pa rin ang binibili natin, ang gastos natin na bibili tayo ng gamot pag tayo pinagkasakit sa hospital. So ang PhilHealth po ay talagang nagre-realign tayo ng strategies. Kaya tayo po nag-roll out ng mga bagong packages. Kaya po meron tayong PhilHealth Gamot.
yung greater accessible medical outpatient treatment. Next slide. So, kaya po na-ilusad itong Yaman ng Kalusugan Program para bawat isa sa atin ay mailayo sa sakit. Let us try to appreciate the program by thinking first about yourself and your family. Ako ba ay nayakap na ng PhilHealth? Ako ba ay nakapili na ng aking private or LGU yakap facility? Mas maganda na masubukan nyo para kayo mismo ay makita nyo ano ba itong yakap. Next slide. So, ang yakap po is a system transformation wherein Yaman, the Kalusugan Program is a shift from a reactive hospital-based model to a proactive primary care-driven system that focuses on prevention, continuity, and long-term wellness for every Filipino. So dito po, nais ng PhilHealth na magbago ang aming role. Dati po, ang PhilHealth, ang role, parang passive payer, tagabayad lang. Ang gusto natin, PhilHealth ay maging strategic purchaser and trusted health partner ng ating mga private and LGU facilities. Gusto rin natin baguhin health-seeking behavior from reactive only seeking care pag tayo may nagkakasakit into proactive. Gusto natin mga kababayan natin ay laging malusog at merong early diagnosis or early detection. At higit sa lahat, access point. Gusto natin mas marami pa po tayo mapupuntahan ng mga yakap clinics na accessible, visible, and simple to seek care. At higit sa lahat, ang nais ng yakap program ay bawat Pilipino ay nagpapatingin sa isang doktor para masigurado at hindi tayo mag-self-medicate. Kaya marami pong nasisira ang liver at kidneys. Ganyan tayo mga Pilipino. Next slide. Kaya po, with our President at the helm na talagang isa sa kanyang strength ay yung implementation ng primary care program, nais po ng management i-pivot ang focus into primary care. Gusto nating manatiling malusog ang mga Pilipino para hindi na tayo gumastos ng mga healthcare expense at bibigyan pansin na po ang preventive. So yan na po yung sagot. Hindi na kailangan magkasakit sa ospital para magamit yung inyong PhilHealth benefits. At para sa akin, ito po ang pinakapuso ng universal healthcare. Pag na-set up na natin yung mga yakap clinics, mga primary care clinics, nandiyan na ating information, nandiyan na ating data. Pag na-set up ng healthcare provider network, siya po yung parang stoplight. Kasi pag tayo nagkakasakit, lahat tayo tumatakbo sa tertiary hospital, kaya punduan equally capable naman yung bang level 1, level 2, level 3 hospitals. So dahil nandun na yung mga data natin, madali na sila na po yung mag-navigate, sila po yung parang stoplight, ituturo kayo, pwede na kayo ganitong karamdaman, o low risk pneumonia, pwede na yan dito sa infirmary, o ganitong sakit, pwede sa level 1, level 2, kasi kasama na sila sa isang healthcare provider network. Next slide. Balik tayo sa dialysis. Kasi pag meron nagsasabi, wala naman tulong ang PhilHealth. Naku po, kung kayo po ay may kamag-anak, kakilala, kaibigan, nasira na ang bato, chronic kidney disease stage 5, dating diabetic na, napabayaan pa rin. So eventually, pag CKD stage 5, habang buhay ka ng idadialysis or kidney transplant. So sa dialysis po, we increase that ngayon po 6,350 pesos per session times 156 sessions. So magkano po ang total doon? 990,600. So kung wala pong PhilHealth, huhugot po ng almost 1 million pesos ang pamilya ng isang dialysis patient. So hindi yun natin masasabi. Maaring 30 years ka na naguhulog sa PhilHealth. Pero kung kailan tayo nag-retire, bigla tayo na karoon ng pagkasira ng ating kidneys, kakailanganin natin ang dialysis. Diyan po natin mas makikita ang support value, ang tulong ng PhilHealth. Pero alam niyo ba, marami po sa ating mga kababayan sa Northern Mindanao ay marami na sira ang kanilang bato. Kaya marami pong dinadialysis. Number 1 po sa binabayaran natin sa Region 10 ay mga patients na dinadialysis. Kung kaya, bakit kailangan pa tayo umabot doon? Sabi ko nga, ang yakap program ang pinakapuso ng universal healthcare. Bakit po? Kasi wala naman tayong kababayan na papanaw na hindi man lang po natingnan ng isang doktor. O kaya hindi nakatuntong sa isang pagpagamutan, pampubliko man o pampribado. Kung kaya with the yakap program, nais natin bawat Pilipino i-assign sa isang primary care provider of choice. Walang sapilitan. Kayo po ang mamimili kung saan nyo gusto kasama inyong mga mahal sa buhay. Kung kaya, pag napapabayaan natin ang ating blood
sugar level o kaya po ang ating BP, magiging diabetes tayo, diabetic, tapos chronic kidney disease. Kung kaya, kailangan preventive na tayo. Next slide. Punta na ho tayo sa PhilHealth Yakap. Itong PhilHealth Yakap, para mas madali natin maintindihan, mahilig ko kayo sa 3-in-1 coffee, yung Yakap, yun po yung brand name. Di ba? Kung baka coffee ko, Yakap. Di ba? Ang kape, 3-in-1. Merong kape, may asukal, may creamer. So anong pinakakape? Yan po yung primary care benefit o yung ating dating consultant. Nung kung saan, bawat isa sa atin ay i-assign sa isang primary care provider of choice, titingnan ka ng doktor, i-assess ka, at kung kailangan bigyan ng basic diagnostic procedures at 21 essential medicines, ay ibibigay ng Yakap Clinic. It's the Yakap doctor na mag-a-assess sa inyo. Ngayon, ano naman po yung creamer? Dinagdag po yung libreng lab test at cancer screening. Karagdagang 13 laboratory tests at 6 na cancer screening test. At ano naman po ang pinaka-asukal? Yan po yung karagdagang libreng gamot. Merong 21 sa Yakap Clinic, tapos merong additional 54 from gamot pharmacies o stand-alone na drugstores na accredited natin. At bawat isa sa atin ay may allowance na 20,000 taon-taon. Kung hindi mo magamit yan, hindi po idadagdag yan. Basta every year, 20,000 worth of medicine. These are generic medicines na maaring baka maintenance nyo na po. Yan po ay makukuha nyo. Pag i-reseta ng Yakap doctor, pakita mo na ito po ang aking mga maintenance para wala na kayong gastos. Balik tayo dun sa basic diagnostic procedures. So, pag kayo po ay namili na ng inyong Yakap facility, pwede pong ipagawa ng inyong Yakap doctor ang sumusunod. CBC, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, photomicroscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, fecal occult blood test. Halos pag ikaw ay nagtatrabaho, parang ito na po yung physical exam natin, ng PEX. Di ba? So, at least, hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo ay meron na rin ganitong benepisyo pag ipapagawa ng inyong Yakap doctor. Next slide. Doon naman sa cancer screening test, 4 po ang ating focus. Breast cancer, liver cancer, lung cancer, at colorectal cancer. So pag tinignan ka ng Yakap doctor, pwede kang i-refer sa partner hospital o facility na pwedeng gawin yung mga test. Ano po yan? For breast cancer, it's the breast ultrasound at mammogram. Sa liver cancer, alpha-fetoprotein and liver ultrasound. Sa lung cancer, low-dose chest CT scan. For colorectal cancer, colonoscopy. At yung facility na yon, pwede siyang mag-file sa PhilHealth dahil may separate na bayad po yun. Next slide. Just to show you, halimbawa po, mammogram. Bayad po ng PhilHealth dyan, 2,610. Breast ultrasound, 1,350. Low-dose chest CT scan, 7,220. Alpha-fetoprotein, nasa 1,230 pesos and 50 cents. Liver ultrasound, 960 pesos. Colonoscopy, 23,640 pesos po yan. So these are paid as screening package rates, paid sa ating contracted facilities with laboratories and diagnostics, at zero co-payment to public facilities and private facilities. Last few slides po. Now, we introduced some mga bagong measures po. Please take note of PhilHealth Circular 2025-0017. Mas nilagyan ng pangil, mas in-strengthen natin yung ating Yakap program. Ngayon po, meron na po tayong in-implement na Yakap Empanelment Slip. Yan po yung formal na kasunduan sa pagitan ng beneficiary at primary care clinic sa kanilang mga responsibilidad sa pangangalaga pagkatapos ng first patient encounter. At meron na rin po tayong tinatawag na PhilHealth Check Utility. Online tool para tiyakin ang identity ng beneficiary ay verified. Kinakailangan isagawa ito ng primary care provider bago ang bawat patient encounter. So i-check po, mahalaga na kayo ay meron ng PhilSys ID issued by the PSA. Yan po yung ating national ID. So yan po ang gagamitin to ensure na walang identity theft, to ensure na ikaw talaga si Juan de la Cruz, hindi ikaw si Pedro, nagpapanggap lang, para maproteksyonan din ang ating mga kababayan na nag-a-avail ng benefits. Next slide. Kasi po, ito po yung nagdagdag, yung empanelment.
Di ba, registration tayo. Yung member, ensure na siya po ay kasali sa programa with valid records. Ngayon, mamimili po ang member ng kanyang Yakap Clinic. Pag may napili na po siya, doon po siya i-schedule para sa first patient encounter. First patient encounter, interviewin ka, kukunin yung data, tapos saka ka ihaharap sa doktor. Consultation. Hindi po ikaw magdidikta na, Dok, gusto ko ng ganitong laboratory. Base sa pag-usap sa inyo ng doktor sa assessment niya, lagi ka bang nahihilo pagkapon, ganyan. Nagpakuha kita ng dugo, lipid profile, kailangan mo ng ECG, saka chest x-ray. Depende po sa ating yakap doktor. At hindi naman po lahat ng 13 ipapagawa. So, yun doon naman po, nagkakaiba. Ang pinaka-importante lang po dyan, ay meron na mong kasunduan, empanelment. May protection ng member, may protection din yung ating yakap clinic. Na ako'y nangangako na ibibigay ko itong servisyo na ito. So, pag may nagreklamo na hindi ho ako binigyan ng gamot na nakasaad pag na-validate po natin yan, malalagot po yung ating yakap partner. O kaya yung member, pag nakita natin na abuso, siya rin po ay malalagot. Tandaan po natin, ang PhilHealth ay isang batas. At meron din po tayong power para habulin yung mga maabuso. At nais din po natin ipaalam under PhilHealth Circular 2025-0017, pero tayo tinatawag na 3-strike rule. Pag yung nareklamo, of course, i-validate naman po. Medyo process pa rin po yan. First na nareklamo at napatunayang totoo, hindi binibigay yung servisyo pinapangako, meron po tayong written warning. Pag naulit-ulit po yan, meron tayong final warning. At pag naulit pa rin po, third instance, maaari po siya suspension of accreditation or tatanggalan na. So, gusto nating masigurado na may ibibigay yung mga benepisyong kinakailangan at matatanggal natin yung mga maaring hindi naman po nangangako lang pero hindi naman tinutupad. So, ito po yung protection natin para masigurado natin maayos ang implementasyon ng ating programa. Next slide. So, yung Yakap Empanelment Slip, yan po yung Mutual Care Agreement. So, bawat isa po sa atin, ngayon taon, ay pipili ng iyong Yakap Clinic. At pag meron na po kayong Yakap Empanelment Slip, yan na po yung inyong kontrata. Okay? So, pwede na kayong pumili ng inyong Yakap Clinic. Make sure na meron kayong Yakap Empanelment Slip. Next. Kasi nakapaloob dyan, ito po yung tungkulin ng Yakap Clinic. 4 C's ng pangangalaga. Ang gusto natin dito ay patuloy na nagpapatingin, hindi lang one time na nagpapakita. Ano yung 4 C's ng pangangalaga? First contact. Ang ating Yakap Clinic ang unang nilalapitan sa tuwing may alalahanin sa kalusugan. Nais din natin yung pangalawang C, coordinated care. Pagkakaugnay at maayos ng serbisyo, maaari din silang mag-refer sa kailangang serbisyo o espesyalista upang matugunan ng buo ang pangangailangan ng pasyente. Pangatlong letter C, continuous care. Walang patid na pangangalaga sa bawat miyembro. At yung panguli, comprehensive care. Kabuang pangangalaga mula pag-iwas hanggang gamutan. Next slide. Yung ano naman yung check utility? Online tool para tiyakin ang identity ng beneficiary ay verified. Isasagawa ito sa bawat first patient encounter at pag-avail. Next slide. Ganito po yan May system po kami, PhilHealth Check Utility. Kukunin yung PIN, last name, first name, middle name, date of birth. Halimbawa, meron ka ng PhilSys ID, lalabas dyan, PhilSys registered, and PhilHealth registered, proceed na po sa pag-avail. Pag may problema sa PhilHealth, takbo kayo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth, either sa Leo Samis or sa BBC Oroqueta or sa ating BBC Tanggu. Next slide. At itong PhilHealth Check Utility, ano po ito? Ito yung online utility para ma-verify ang liveness at membership mo. May facial recognition ito. At ang layunin nito ay para ma-secure ang iyong impormasyon at para may iwasan ang paggamit ng iba sa iyong benepisyo. Diba? Minsan may nagte-text na lang sa inyo. Hindi natin alam, nakukuha na pala yung impormasyon nyo. Okay? So ito na po ang gagamitin natin to ensure integrity ng inyong data. And also, next slide, yung ating PhilHealth Check Utility, gagamitin na po yan sa mga sumusunod na transaksyon. Pag kayo po'y nagpaparehistro sa PhilHealth, pag kayo po'y nag-update ng inyong record, pag kayo po'y namimili ng Yakap Clinic, pag kayo po ay mag-first patient encounter, pag kayo po ay magkukonsult sa doktor, at higit sa lahat, pag kayo po ay mag-a-avail ng PhilHealth gamot,
at yung cancer screening referral. Next slide. So itong yes natin, Yakapin Panel and Sleep, saka yung PhilHealth Check Utility, it addresses 4-level verification framework. Yung member identity verification, is this member in our database with updated records? Liveness confirmation, buhay pa ba itong membro? So, matcha-check po siya to the PhilHealth registration and PhilHealth Check Utility. Tungkol naman sa pagbibigay ng serbisyo, service legitimacy validation, did the member receive the appropriate care for the appropriate provider? Meron po kami sasagawang pre- and post-audit. Yan po yung nakapaloob sa mutual care agreement o yung YEPS, Yakapin Panel and Sleep. At ganoon din po, benefit delivery confirmation. Was the service benefit delivered? May post-audit. Ayon po sa ating mutual care agreement, yung yes. Next slide. Ngayon po, sa pag-avail ng gamot, I'd like to inform you, sa Mindanao, magra-roll out po tayo. Mauna lang po ang launching sa Davao, but for PhilHealth Region 10, it will be after Holy Week. Pero ang launching po natin ay gagawin po sa Bukidnon. Kasi doon po maraming gamot partners, but it will be rolled out na sa buong Northern Mindanao. Last August, last year, ay nag-implement na sa NCR. Then we tried to further strengthen the program. Kaya po sa regions, nagkaroon na ng delay. At ngayon po 2026 natin i-implement. So paano po mangyayari yan? So ngayon po yung ating mga gamot facilities ay inaayos po namin na dapat sila po i-ready. Pag ready na sila, yung member pupunta doon sa gamot Yakap facility, palabigyan po kayo ng inyong prescription, electronic prescription, pupunta kayo doon sa gamot facility na accredited. Pag dinispense yung gamot, may hawak po kayong gamot availment slip. Nandun po magkano ang tira, ano yung mga gamot na inilabas. Ganyan po kasimple yan. Yung member may dalang gamot prescription using the gamot application ng PhilHealth. At yung reseta po dyan, yung Yakap Doctor, hindi lang po kung sino-sino doktor. It's the Yakap Doctor na pinili nyo. Tapos, dala-dala nyo po yung electronic prescription na yon, pupunta kayo sa gamot facility of choice, then makaka-avail kayo ng inyong gamot. Next slide. So ano po yung mga gamot na kasama? 21 sa Yakap Clinic at 54 sa gamot, a total of 75. Tingnan nyo po, picturean nyo na, kasi baka maintenance nyo na po ito para makabawas sa inyong gastusin. So kasama po ang anti-thrombotics, clopidogrel, aspirin, anti-asthma at COPD, budesonide, formoterol, fluticasone, salmeterol, ipratropium, montelukas, prednisone, salbutamol, ipratropium, salbutamol, tiotropium. Tapos sa anti-diabetics, dapagliflozin, glycoside, metformin. Sa anti-dyslipidemia, atorvastatin, fenofibrate, resuvastatin, at simvastatin. Next slide. Supportive and other therapy, covered po ito, mga sumusunod, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, utamarate, celecoxib, cetirizine, colchicine, chlorpheniramine, diphenhydramine, ferrous salt, folic acid plus iron ferrous, ibuprofen, lagundi, loratadine, mefenamic acid, naproxen, omeprazole, oral rehydration salts, paracetamol, at zinc. And lastly, anti-infectious, albendazole, amoxicillin, azithromycin, cefixime, cefuroxime, ciprofloxacin, clarithromycin, clindamycin, clotrimazole, oxycodone, comoxiclav, cotrimoxazole, toxicillin, erythromycin, fluconazole, ketoconazole, mebendazole, metronidazole, diclofenacoin, oseltamivir, at tobramycin. Just like to inform you, sa buong Region 10, we have na, as of March 4, 2026, meron tayong 212 Yaman ng Kalusugan Program Clinics. Meron na tayong 99 gamot facilities. Pag pumunta po tayo sa MISOC, out of 212, 39 po ang Yakap Clinic dito sa MISOC. Out of the 39, 14 po ang private, 25 po ang government. Pwede nyo itanong sa mga kasama ko dito sa Leo Samis, headed by Sir Jerry Alcaba, kasama ang kanyang team. And then yung gamot facilities, meron na po tayo dito sa Misamis Occidental na 18 at marami pa po nag-a-apply. Kasi gusto natin mas marami kasi mas marami kayong options. Yan ang diferensya po niyan. Yung 21 na gamot nyo, doon nyo po siya kukunin sa Yakap Clinic. Pero yung 54 po,
pag hawak nyo po yung electronic prescription nyo, option nyo ho kung saan nyo gustong kumuha na yakap clinic. Pwedeng private, pwedeng LGU na pharmacy. Na gamot, accredited. Next slide. So, kaya po, April ho, after holding natin siya ilulunsad because we are now visiting our yakap partners. Kailangan ma-sure natin na ready sila. Ready na ba ka ng internet, camera hardware, yung information system, meron na ba sila e-consulta, may training na ba sila? Ready na ba sila sa paggamit ng PhilHealth Check Utility? I-utilize na ba ito? At yung kailangan dapat familiar sila sa gamot app account. So kailangan ready na sila. Para pagdating ng rollout natin, seamless, walang aberya. So kaya nila-dry run mo natin yan at sinisiguradong ready na. Next slide. So please take note of advisory number 2026-0019, termination of MyPhilHealth portal for selection of primary care clinic. Hindi na po gagamitin yung MyPhilHealth portal ng mga yakap clinic. Instead, ituturo natin sila na gamitin yung eGov app o kaya yung PhilHealth member portal sa website. And also, ang maganda pong tingnan dito, yung number 3, nire-reiterate ang mandatory member verification and liveness check using PhilHealth Check Utility, yung dinidiscuss ko po sa inyo kanina. At ito po ang importante, yung number 4, all yakap beneficiaries assigned to a yakap clinic na walang first patient encounter for 2025 shall not be renewed to their assigned yakap clinic. So in 2026, pwede na silang mag-select ng kanilang preferred yakap facility through the eGov Super App or PhilHealth Member Portal or visit PhilHealth's local health insurance for 2026. Yakap beneficiaries na nag-undergo na ng first patient encounter for 2025 shall automatically be renewed to their current yakap clinic in 2026 unless they formally request to transfer at undergo the biometric and liveness check using the PCU at mag-sign ulit ng yakap empanelment slip. So, mahalaga po yung informasyon. We are strengthening, ika nga, may reboot. Pwede kayong mamili ng yung yakap clinic para po masigurado natin na doon na rin natin kukunin yung gamot at yung cancer screening. Okay, last slide. For the data, we'd like to inform you, huwag lang kayong hingi sa amin, meron na po sa website namin. Please check www.philhealth.gov.ph. Meron na rin po kaming PhilHealth Transparency Portal. Pangalawa o pangatlo yata kaming ahensya na nasa website na yung mga impormasyong kailangan nyo. Nandiyan yung detalyadong financial data, budget allocation, gastos, financial reports, investment performance. Kung gusto yung tingnan yung claims, coverage statistics, lahat na po, bilang ng process claims, benefit disbursements, approval rates, paggamit ng benepisyo sa bawat region at programa, and yung governance compliance records, procurement documents, audit reports, board resolutions, and institutional records. And lastly, ito po mahalaga. Kung kailangan mong ma-ospital, pwede nyo itong picturean. Lalong-lalo na, maaaring may lumapit po sa inyo sa media. Anong gagawin ko? Meron po tayong healthcare institution portal, ang mga ospital. Hindi na ho nila kailangan pumunta sa PhilHealth para manghingi ng membership data record. Kung ikaw ang declared dependent mo, ay nasa record na ng PhilHealth. Pupunta ka lang po sa PhilHealth kung yung bulso mo pala ay hindi mo na i-declare. Pero kung wala namang pagbabago, may hawak ka ng membership data record, itabi nyo po yan sa cellphone nyo, na-share na ho namin ang aming database sa kanila. Hindi na ho kayo kailangan hingan ng ganyan kasi meron na ho silang access. Pangalawa, madali nyo rin po i-check ang membership data record nyo online. Punta na kayo sa PhilHealth Member Portal o sa inyong eGov PH account. Kahit nasa bahay kayo o nasa ospital. At ganoon din, meron din po kami 24/7 hotline. Ako po ang dating namumuno niyan, yung Action Center. So 24/7 po yan, meron tayong cellphone numbers at meron tayong hotline 02-8662-2588. Meron din po yan sa website, diretsong connect sa ating mga call center agents. And lastly, yan po, meron din tayong mga iba't ibang channels, Facebook, meron din tayong YouTube to get more materials, meron din tayong X na account, at iba pa. So, bago po ako magtapos, ito po, nais ko i-share sa inyo. Hindi po bali ng minsang gipit sa pera. Huwag lang magkasakit ang kahit sino sa pamilya. Tama? Tama.
So yan po ang intention ng PhilHealth. Bawat isa sa atin ay may layo sa sakit. Dahil ang tunay na kayamanan ay pagkakaroon ng isang malusog na pamilya. Na kasama mo, ini-enjoy natin ang ating buhay. Kung kaya, ang aming goal sa PhilHealth, nais ng ating management, ng aming president sa kanyang Rise 30 Mission, nais niya na isang PhilHealth na mabilis, hospitals and providers are paid on time, patas, hospitals deliver better care, mapagkakatiwalaan, Filipinos feel secure in their health insurance coverage. Yan po. Asahan niyo po, bilang namumuno po ng PhilHealth Region 10, magli-5 taon na ako sa July 2026. Patuloy po namin gagawin ang aming serbisyo, tapat na serbisyo. At nais natin na isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you so much, Sir Delio, for that powerful and forward-looking message. And now, at this point of time, we will now proceed to the most important and highlight of today's activity, the dialogue proper. And this segment would allow us transparency, clarity, and meaningful dialogue between PhilHealth and our media partners. So to facilitate this discussion, may we call on Ms. Jam Rukat of the Philippine Information Agency, Region 10. Hello, thank you, Kish. Hi, sir. Okay, let's take our seat. Ayan. So, very comprehensive discussion ni RVP Delio Aceron. So, may hapon everybody, to our media friends. Good afternoon. Welcome now to the portion of our press con where our media will lodge their questions to our guest, of course, atong action man no, sa PhilHealth 10, Regional Vice President Delio Aceron II. So, again, I am Jam Rukat of PIA Misamis Occidental, your moderator for this press conference. So, we are grateful, RVP, no, because we have our media friends here in Azami. So, siguro before we go to the media, sir, no, of course, this year, no, PhilHealth is celebrating its 31st anniversary. And for the 31 years no, of PhilHealth's existence, RVP, si yakap na ba ang pinaka-comprehensive na healthcare package? Well, para sa akin po, itong Yaman ng Kalusugan program will be the game changer. Game changer siya kasi nga, it will address yung laging reklamo na di naman ako nagkakasakit, di ko nagagamit ang PhilHealth. Yun po yung intention po ng ating programa. Huwag tayong magkasakit, maging malusog. At pag tayo nagkasakit sa ospital, adyan po ang PhilHealth handang tumulong sa inyong gastusin. Now, it addresses that concern. Di ba kayo nagkakasakit, ayaw na namin kayong magkasakit. At hindi lang kayo, pati ang inyong pamilya. At nabanggit ko nga kanina, it now addresses the problem na wala na tayong kababayan na mamamatay na hindi man lang po natingnan ng doktor o kaya ay nakatungtong sa pampagamutang pampribado o pang publikong paggamutan. Kaya pati mga kapatid po natin na nasa GIDA areas ay pipilitin po natin maabot, especially dito sa ating Yaman ng Kalusugan program. Thank you for that, RVP. You mentioned kanina po, sir, na you also partner with clinics, private and public, no, ng mga clinics natin. How important are these partnerships, RVP, no, with our healthcare providers sa YAKAP? Kasi, of course, we want to ensure quality service, di ba, sir? Yes, tama po yan. Actually, yung ating mga YAKAP clinics at gamot, pharmacies, para sa akin kulang pa po yan. We are trying our best to encourage all the local chief executives na make sure na lahat ng mga health centers nila ay accredited as a YAKAP provider at ganoon din po sa private sector, yung mga primary care clinics na sila rin po ay magpa-accredit as a YAKAP provider, syempre to give options sa atin. Maring iba sa inyo, mas malapit ang isang private facility, walang masama na doon magpunta. But based sa policy kasi natin, pag namili kayo sa private facility, pwede po silang mag-charge ng one time up to 900 pesos na cash out. Pag ayaw ng member natin na may cash out, doon po sila encourage natin sa nearest government facility naman. At yung mga gamot na mga pharmacies o greater accessible medical outpatient treatment na drugstores, ay para sa akin dapat mas marami po ho ang mag-set up. Kasi sa dami po ng ating populasyon, gusto natin accessible. Meron nga, pero kailangan pong mamasahin ng isang oras. So kung mas marami mo yung tayong YAKAP clinics at mga gamot providers, gusto natin madaling mapuntahan ng kababayan natin para yung ating realization na bawat isa sa atin mailayo sa sakit.
Di ba? Halimbawa, bakit pa natin hayaan ang kababayan natin, ang misis natin, mag-avail ng breast cancer? Dapat sa simula pa lang ma-detect na kaagad. Bakit natin hayaan ang ating panganay na anak na nagiging chain smoker na? Dapat matingnan ng yakap doktor. Humintong ka na dyan. Kasi eventually, pag nagka-lung cancer ka, of course, nandiyan ang PhilHealth. Pero kailangan pa ba umabot sa ganun? At higit sa lahat, tayong mga Pilipino, marami sa atin, yung diet natin talaga, marami nagpapabaya sa katawan, mahilig tayo sa mga instant, mahilig tayo sa energy drinks, uso ang mga matatamis, mga milk tea, etc. Ano po ang naging epekto? Tumataas ang blood pressure natin, blood sugar level, leading to diabetes. Pag napabayaan, diretsong pagkasira either ng liver or na ating chronic kidney disease tayo, stage 5, dialysis tayo habang buhay. Pero bakit ba tayo kailangan umabot doon? Kahit na maganda na ang ating pakete. Eh, dapat po tayo magkaroon ng paradigm shift. Dapat tayo regular na napapatingin, huwag nang mag-alala sa gastos kasi ito na po ang programa. May titingin na ho sa inyong doktor at kayo po ang mamimili. At nandiyan na ho yung mga basic diagnostic procedures. At higit sa lahat, nandiyan na ho yung mga generic medicines natin, a total of 75, na will be rolled out dito sa Region 10 starting April 2026. It's so nice to hear because we know the evolution of our healthcare system. Noon, wala talaga ito, RVP. So this time, it's so good nga we can actually avail of these programs from PhilHealth. One more question before we open the floor to the queries of our media, RVP. So for Miss Nons who live sa mga bundok, mayroon naman talaga tayong mga far-flung areas sa Misamis Occidental. Assured ba sila sa yakap ng PhilHealth? Included ba sila sa program? All Filipinos po ay kasali sa Universal Healthcare. Yan po yung nakalagay sa ating Batas Republic Act 11223. Pero kailangan po sila ay marehistro. At kailangan din, mailagay din nila ang kanilang qualified dependents. At ang PhilHealth Region 10, kasama na aking makasama na masisipag na talagang bumababa, imbitahan nyo lang. Kahit kasulok-sulukan, ay bababa po kami. I-reach out po natin ang mga kababayan natin at pipilitin po natin silang mayakap sa programa para tuluyan na silang mailayo sa sakit. Nung ako po ay dumating dito, July 2021, para sa akin, sabi ko, ako yung taga Manila, para maging totoo ang programa, dapat yung mga nangangailangan ang unang maka-avail ng benepisyo. Kung kaya, isa po sa naging objective ko noon, wala pa ako isang buwan, ay mag-initiate na mabigyan yung mga kapatid nating indigenous people, mga katutubo, na magkaroon ng PhilHealth membership. Kung kaya, sa coordination with Attorney Bert Estrada, former IBP President noon, ay nabigyan po natin ang mga kababayan natin sa Bukidnon. Kung kaya tayo naman po ay naimbitahan na naging mapalad na naging adopted son of the 7 tribes ng Bukidnon. Kung kaya nabigyan po natin ng mga benefits yung mga kapatid natin katutubo. At hindi lang po tayo minto dyan. This past few years, persons deprived of liberty, mga senior citizens, PWDs, yung mga mas nangangailangan, especially in formal sector. We try to reach out to the pedicab drivers, motorella drivers, yung mga nangangailangan na pagkasakit ka, ay wala ka ng kita, eh paano yung dadin ng panggasto sa inyong pamilya? So nais natin mamulat ang kanilang kaalaman na andito ng PhilHealth, pangalagaan ng kalusugan mo, proteksyon ng pamilya mo, para oras may magkasakit sa mga aksidente, nandiyan po ang programa ng PhilHealth, pwede niyo pong sandalan sa inyong gastusin. Alright, well, very well said. Now we open the floor to the questions from our media friends. So mauna natin si Sir Manny of DXDD. RVP, magandang araw po sa inyo, Ma'am Chow. Definitely, sir. Yeah. Congratulations on PhilHealth on your 31st foundation anniversary month of February. And tatanong ko lang po, required ba yung mga accredited na mga clinics sa yakap na maglagay ng signage nila para malaman ng mga tao na dito pwede tayo maka-access ng sa services ng yakap? Yes, sir. In fact, may kalalabas na ho kanina umaga. Bagong PhilHealth Advisory, nakalagay na ho dyan yung specifications, nakalagay na dyan PhilHealth Yakap para mailayo sa sakit, para alam ng members natin saan sila tatakbo, para malaman na itong facility na ito ay provider na pala. Kasi baka yung facility ay kasalukuyang nagpapa-accredit pa because hindi yun natin sila bibigyan ng accreditation kung hindi pa ho sila handa. Hindi po pwedeng installment, diba, doon sa 13 diagnostic procedures. Eh wala pa pala ho sila ng 5 serbisyo. Eh hanggat hindi na lang kompleto yun, hindi pa ho sila ma-accredit. So yun naman po ang ating
protection, kaya po lahat sila na-accredit. We'd like to ensure kapag nagpunta yung member niya, yung pinapangako nating serbisyo, pinapangako nating mga gamot, ay talagang makukuha niya. At ngayon, meron na tayong kasulatan o kasunduan. Yan po yung Yakap Empowerment Slip, yes, or yung Mutual Care Agreement. Sir, sa Misamis Occidental, 14 municipalities and 3 cities, meron na mga accredited na mga yakap with this municipality, no? 39, you mentioned kanina, 39 yakap pa lamang dito sa Misamis Occidental. Yes, in fact, we have 39 clinics, 14 private and 25 government. I'd like to give the opportunity sa ating OIC head, Sir Jerion, baka pwede niyong i-mention yung ibang mga listahan para po ma-inform ang ating mga media partners at tulungan niyo po kaming ipaalam sa mga kababayan natin sa MISOC na pwede na pala silang pumunta dito at ito na kanilang piliin na Yakap Clinic. Sir Jerion? Yes, sir. Good afternoon once again, to all our media partners. Actually, tama po yung sinabi ni Sir Delio. We have a 39 total number of accredited Yakap provider in Misamis Occidental. And I'm happy to inform you that all our 14 municipalities and 3 cities, they are all accredited, no? Ang kanilang mga health centers, ang rural health units and city health offices, they are all accredited with PhilHealth. And aside from that, mayroon din po tayong mga private na mga facility distributed dito po sa Misamis Occidental, no? And okay lang po i-mention ko sa inyo lahat para at least alam natin, no, kung sino yung mga accredited natin na facility or Yakap providers sa Misamis Occidental. For Bonifacio, mayroon po tayong dalawa. We have Clinica Usaraga Doctors Hospital. Private po to, isang hospital-based na Yakap provider. And we have also Bonifacio Rural Health Unit. So ito yung owned by the local government unit. We have also Rural Health Unit sa Don Victoriano. So sa Don Vic, wala po tayong private na accredited. Ang accredited sa Don Vic is yung lang, yung RHU lang nila. We have also Doña Maria Tan Memorial Hospital, hospital-based government facility. We have City Health Office of Tanggob. We have Nason Diagnostic and Medical Center, still in Tanggob, and we have OCT Diagnostic Center, again in Tanggob City. And in Uzami City, we have 11. We have Tagalogin Adona Polymedic Diagnostic Center, Uzami City. We have Uzami City St. Joseph General Hospital. We have also St. Padre Pio Dialysis Center, City Health Office of Uzami City, and we have Settlement Family Healthcare Clinic, and the ONG Diagnostic, Marsgen and Medina Hospital. And also we have Faith and SM Lao. So kanina lang bago din na-accredit natin yung MU. This is the first school-based, no, Yakap Clinic in Misamis Occidental. So for Ozamis, we have a total of 11. And another accredited Yakap provider is Clarin RHU, no, Rural Health Unit. We have Revelo Medical Clinic in Clarin. We have Tudela Rural Health Unit. We have Tudela Municipal Hospital, Rural Health Unit of Sinacabay, Jimenez Medicare Community Hospital, Rural Health Unit of Jimenez. We have RHU Panaon, Aloran Rural Health Unit, MOPH. This is the Misamis Occidental Provincial Hospital in Oroquieta City. We have also the Oroquieta City Health Office, the Rural Health Unit of Lopez Haina, Plaridel Community Hospital, Plaridel Rural Health Unit. We have also the JP Solon Family General Hospital located in Plaridel, together with Tanho Medical Clinic. Another is Rural Health Unit of Baliangao, Calamba District Hospital, RHU Calamba, Sapang Dalaga, and RHU Concepcion. So yung mga na-mention ko na mga Yakap providers, distributed po sila, no, sa different 14 municipalities and 3 cities. So yung accessibility po, nandun po talaga sila lahat. Ready yung facility lahat? Yes po. Sir. Okay. Any further questions, sir? And then second po, after po kayo ni Sir Manuel.
follow up ko na lang po. National ito na yung sa pundo ng PhilHealth po. No? Yun na isa sa ipasasauli ng Supreme Court. No? Ano na pong update doon? Na naibigay na ba? Nasa uli na po ba sa PhilHealth? Well, alam ko po, solely po yan kasi nag-decide na po ang Supreme Court. Hindi ko lang po alam yung detalye, but ang maganda po nating tingnan dito, because of that Supreme Court decision, hindi na doon nila pwedeng galawin sa mga darating na panahon ang pondo ng PhilHealth. Dahil ang pondo na yan ay para sa ating lahat. At nakalagay naman po doon sa batas rin ng RA 11223 o Universal Healthcare Law, pag dumami rin ang pondo natin, mandate po namin magbigay at mag-introduce ng bagong benefits. At pwede rin natin tingnan na may baba ang ating premium contribution. Because you have to remember, hindi po PhilHealth ang gumawa ng contribution table natin. It started in 2019 na 2.5% per basic salary. Na pagdating ng 2024-2025 ay aabot siya to 5% of the basic monthly salary. PhilHealth is merely implementing the law. Yun po yung nakalagay sa batas. Nagkataon lang ng pandemic because of the situation, hindi makalabas ang mga tao, kaya na-peg siya to a certain percentage like 3% or 3.5%. But I believe the Universal Healthcare Law, merong mga proposed amendments, and hintayin na lang po natin yan kung ibababa ba siya from 5% to 3.5% or baka meron pang mga bagong ilabas na mga beneficyong ipapagawa sa amin o mga cover. So sa madaling salita po, everything happens for a reason. Tingnan po natin siya sa positibong paraan na at least garantisado na ang pondo natin ay para sa atin at hindi na ho yan pwedeng galawin. Nagsalita na po ng Supreme Court. Thank you. Yes, good afternoon, sir. Bernard Pixon from Misamis Observer. Paki-educate us, sir. Sinabi kanina na meron tayo dito 39 ang yakap facilities, no? Halimbawa, sir, kapag yung isang membro ng PhilHealth, ang kanyang doktor nandun sa Chongo Hospital, paano po mga proseso gagawin para makapag-issue? Sir Gayo. Bigyan ng pag-ato, sir. Okay, may hapon again. Okay, the case is, yung kanyang doctor is nasa, nasa Cebu yan, Chongwa. Yung process kasi natin sa yakap, mayroon tayong mga process, no? Una is yung dapat registered ka sa PhilHealth, meaning member ka sa PhilHealth. Second, you have to select or you have to choose kung ano yung yakap provider na doon ka ma-assign. So in that case, sir, kung yung napili mong yakap provider is nandito sa Misamis Occidental or Misamis City, yung primary availment mo dapat dito lang talaga sa yakap. Yes. Hindi pwede outside Misamis? Hindi mo siya ma-avail to other facility outside of Misamis Occidental o kung saan ka na-assign na facility. So ang mangyayari po niyan, kung you have another medical treatment outside of Misamis Occidental, that is another case, no? For example, it could be an inpatient. Pwede na mo siya ma-avail in the other anywhere, no? Because of the portability principle of availment. But for yakap, ako na ning klaruhon sa atong mga media partners para at least mo ni atong ma-disseminate nga information na once assigned ka sa isa ka yakap provider, dinha na yun ka magpa-check up. So there are only two instances na pwede ka makabalhin. First, kung wala pa ka nag-undergo og first patient encounter. Kaning first patient encounter actually is mo ni ang pagkuha sa imong health profile, no? So kung wala pa ka nag-undergo wala pa nahitabo ang first patient encounter, pwede ka mag-transfer o other yakap provider any time of the year. So pwede ka makabalhin. Yes. Another instance is kung nag-undergo na ka og first patient encounter, ang only way ng transfer ka sa other yakap provider is during the last quarter of the year. So for example, for 2026, pwede lang ka mag-file o transfer last quarter of 2026, but ang effectivities availment mo is 2027 na. Okay, explain daw, sir. Ano yung ibig sabihin ng first patient? Okay. Ang first patient encounter is, basin ato siyang ma-confuse no with consultation din siya. Ang first patient encounter is pagkuha lang yun sa imong mga profile and other health nimo nga mga data. So for example, demographic data nimo, ngalan, apelyido, address. At din sa po mo mga clinical or mga
a family history sa health. So, it could be taken by a doctor, pwede po siya midwife, pwede po siya nurse. So, dili siya consultation. It should be separated from consultation. So, more on data taking ang first patient encounter. Subot pa sabot sir, kung hospital na sa diri sa example, Marcel C, Faye, sa ubang hospital sa Samis. Mo na siya ang first encounter niya sa Okay. Ako siyang klaruhon kay para dili ta ma-confuse. Lahi ang admission nga case, lahi pod ang yakap. Ang yakap is outpatient services ni siya. Okay. And then ang kanang admission mo ng mga inpatient kanang ma-admit yung gaong pila ka adlaw. Kana siya wala tay restriction ana bisan pag magbalhin-balhin ka admit. So for example, na-admit ka karon nga month sa Marsgen, and then the following month na-admit ka sa Faith, and then the following month na-admit ka sa St. Joseph. Wala tay restriction about ana. Only for yakap, kung asa ka na-register or kung asa ka na-assign nga facility, dito yun ka dapat magpa-check up. Dito ka mag-avail sa imong yakap ng mga benefits. Kaya ito naklaruhon. So katong kuan, mo ta ka pa sa pasyente na wala pa nakakonter sa Osamis, outpatient. Katong ihang doktor ta sa Chongwa, dito siya sa Cebu pa-register ina na ba? Pwede sir. Kung naman tayo options, pwede ka magpa-register, magpa-assign no, sa yakap provider sa Cebu. Pero sa ato manggod usually kanang magatutag Cebu daghan sa reason no. Perhaps previously mo nga admissions gipabalik ka dito for another follow-up. Different one na siya, different scenario na siya. But of course, walay restriction kung asa ka gusto magpa-assign na facility, even outside Misamis Occidental, pwede yun siya for yakap. Thank you. Bernard Chia sa Radyo Pilipino Samis. Sir, ang ilang kadlok mga labi na namin sa radyo, mga ordinaryo ng mga tao. Ang kadlok nila sir kung ato sila kung mga yakap. Kasi na sila mabahiran. Saan na ito ng pagkuhan siya? Well, ganito po yan. Meron kasing tayong pagbabago sa metrics. Doon sa ating consultation kasi, sa primary, sa ating capitation kasi, 1,700 yung binibigay natin to ensure na tuloy-tuloy yung mga gamot, mga gamit, but PhilHealth will be changing its policy eventually. Kasi ang nangyari po dyan, will be shifting na, ang nangyari kasi initial registration, 680. Tapos, end of the year, saka i-release yung remaining second tranche. Pero kailangan nagpatingin yung tao, meron ginawang diagnostics. Nangyari po, hindi yung bumalik yung mga nagparehistro. So paano po may lalabas yan? Walang metrics. So isa po yan sa naging dahilan, bakit nadidili at hindi na nababayaran yung partner hospitals. PhilHealth will be changing its policy soon. Na mangyayari na po, dito sa first tranche, bababaan siya from 680, magiging 340 na lang. Pero may idadagdag na screening, TB dot screening, diabetes screening, ay hypertension screening. Dahil may giwa na kagad na servisyo yung ating mga yakap partners, unlike yung sa unang setup, na